Ang asawa ko. Gumastos siya ng 10 milyon para lang sa isang kutsan. Gabi-gabi. Tila nahuhumaling siya sa kutsan na iyon. Dahil sa kutsan na iyon, nakikipaghiwalay pa siya ng kwarto sa akin. Akala ko ay hindi lang siya makatulog ng maayos, hanggang sa natuklasan ko ang lihim ng kutsan na iyon. Mahal. Napakaganda mo ngayong gabi. Tayo na. Mahal, hindi pwede ngayon, eh. Hindi maganda ang tulog ko nitong mga nakaraang araw. Gusto ko nang magpahinga. Matutulog na tayo. Bakit nagme-makeup ka pa? Hindi mo kasi naiintindihan. Beauty makeup ang tawag dito. Sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Hayaan na nga. Masyado siyang pagod sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Ipagtitimpla ko siya ng gatas, para makatulog siya ng mahimbing. Senyor, ako na po ang gagawa, huwag na. Kaya ko na ito. Sino yan? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong matulog na? Bakit bumalik ka pa? Hinatid ko lang itong mainit na gatas para sa iyo. Hindi ako iinom, huwag mo akong istorbohin sa pagtulog. Hay nako, sabi ng matutulog na ako. Bakit ba kailangan mong pumasok? Kanina, habang nasa kama ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Ganitong oras na, maliban sa pagtulog dito sa kama. Ano pa bang gagawin ko? Talaga ba? Natutulog ka lang ba talaga? Kung hindi, ano pa? Hirap na nga akong makatulog nitong mga nakaraang araw. Ngayon na nga lang ako nagbalak matulog ng maaga. Tapos makikipag-away ka pa sa akin. Ano ba talagang pinaputok ng batsi mo? Ako, tama na. Ayaw ko nang makinig sa mga walang kwenta mong sinasabi. Lumabas ka na ngayon din. Labas, labas. Ito. Sandali. Anong tunog yun? Anong tunog? Wala namang tunog, ah. Guni-guni mo lang yan. Sandali. Hindi, mali. Siguradong may naririnig ako. Ay nako. Ay. Pwede ba? Huwag kang masyadong praning. Ngayon na nga lang ako gustong matulog ng maaga. Tapos bigla ka na lang, nang walang dahilan, ay makikipag-away sa akin. Ngayon, natapunan mo pa ang kutsan ng ganito. Masaya ka na ba? Wang ma. Seniora, ano pong nangyari? Dinumihan niya ang kutsan. Linisin mo ito. Ako, tama na. Ayaw ko nang marinig ang boses mo. Lumabas ka na.
Baka nga nagkamali lang ako ng hinala sa kanya. Seniora, nakaalis na po si Senyor. Tulungan mo akong bantayan siya. Siguraduhin mong hindi niya malalaman ang lihim ng kutsan ko. Sige po. Nakakairita na siya lalo ngayon. Hindi ko na talaga alam kung hanggang kailan ko pa ito matitiis. Boss He, ito na po ang hiningi nyo, para sa karagdagang puhunan sa Chin Group, ang kontrata para sa 1 bilyong investment. Napakabuti nyo talaga kay Seniora, Boss He. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam. Nasa likod ng lahat ng tulong sa kumpanya niya, kayo pala ang namumuhunan. Ay, siya nga pala, Boss He. Wala ba talaga kayong balak sabihin kay Seniora? Ang katotohanan kayo ang pinakamayamang tao sa mundo. Noong nagsama kami ni Sheena, natatakot lang ako na baka isipin niya na masyadong malayo ang agwat ng ating katayuan. Kaya itinago ko muna ang totoo sa kanya. Ngayong matagumpay na siya sa kanyang karera. Oras na para malaman niya kung sino talaga ako. Wang Ma. Opo, Senyor. Nasaan si Sheena? Ang Seniora po ba? Natutulog po ang Seniora sa itaas. Sabi niya po ay pagod na pagod siya ngayong araw. Kaya huwag daw po siyang iistorbohin. Alas 9 pa lang ah. Bakit ang aga naman niyang matulog? Ay, Senyor. Malapit na. Konting-konti na lang. Ikaw. Sino ang kinakausap mo? Mahal, bakit bigla ka yatang napauwi? Seniora, sinabi ko naman po kay Senyor, na natutulog po kayo, pero nagpilit po siyang umakyat dito. Sinabi na ni Wang Ma, na natutulog ako, ikaw. Tinatanong kita. Sino ang kausap mo kanina? Ako lang naman ang tao rito sa kwarto. Sino naman ang kakausapin ko? Pwede ba, huwag kang laging, masyadong praning at mapagduda. Senyor. Maghapon po akong narito sa bahay. Wala pong ibang tao rito. Walang ibang tao. E ano yung sinasabi mong malapit na kanina? Ah, yun ba ang tinutukoy mo? Kasi itong kutsan na to, sobrang sarap talagang higaan. Napanaginipan ko tayong dalawa, mahal. Tayong dalawa. Doon sa kung ganoon pala kaganda ang kutsan na to, gusto ko ring subukang humiga. Tingnan natin kung ano ba talaga ang espesyal sa kutsan na ito. Hindi pwede. Kutsan ko to. Hindi ka pwedeng humiga rito. Hihiga lang naman ako sa kutsan, asawa ko. Bakit parang kabadong-kabado ka? O baka naman may itinatago ang kutsan na to, na isang madilim na lihim. Senyor, ang kutsan na ito ay talaga namang isang ordinaryong kutsan lang. Nakita ko pa po noong binuhat ito ng mga trabahador papasok. Sigurado ka? Isa lang itong ordinaryong kutsan. Siyempre. Hayaan mo na. Kung gusto mong humiga, sige humiga ka. Para hindi ka na naman maghinala sa akin ng kung ano-ano.
Ang kutsan na ito, bukod sa mas malambot ng kaunti, parang wala naman itong problema, Tama na. Nakahiga ka na rin naman, di ba? Bumalik ka na doon. Kung wala namang problema sa kutsan na ito, bakit ba siya masyadong kinakabahan? Sandali. Ano na naman ba? Ang hibla ng buhok na ito. Kanino ito? Ito. Ang buhok na iyan. Senyor. Siguradong galing iyan sa inyo kanina, noong humiga kayo, nalaglag lang po iyan. Oo, siguradong buhok mo iyan, mahal. Ang dumi-dumi. Itim ang kulay ng buhok ko. Pero ang hiblang ito ay kulay kape. Sa ilalim ng kutsan na ito. Ano ba talaga ang narito? Senyor. Ang buhok na iyon ay baka, nalaglag noong naglilinis ako. Tingnan niyo po ako, maikli rin po ang buhok ko. Sabi mo kanina siguradong sa akin iyan. Bakit ngayon, bigla na lang? Naging sa inyo na ang nalaglag. Ako. Bakit ba ang seryoso mo masyado sa maliliit na bagay, mahal? Simula nang bilhin mo ang kutsan na iyan. Naging napakalamig mo na sa akin. Ngayong araw. Napakaiba ng kilos mo. Bakit, kapag hinalikan ba kita, kakaiba na agad? Senyor. Baka po nitong mga nakaraang araw, masyadong napagod si Seniora. Nagpakita lang po siya ng paglalamang sa inyo ngayon. Hindi kaya masyado lang kayong nag-iisip. Hindi. Wala akong pakialam kung ano man ang itinatago mo. Ang kutsan na ito ngayong araw. Sisiguraduhin kong masisiyasat ko. Ang kutsan na ito. Itutuloy ko ang pag-inspection dito. Hi. Asawa ko. Si Manager Lee ay isang napaka-importanteng kasosyo mo sa negosyo. Hindi mo siya pwedeng paghintayin. Lumabas ka muna at sagutin ang tawag. Ang kutsan na ito. Wala talaga itong problema. Totoo. Sige na. Hello. Manager Lee. Wang Ma. Bantayan mo siyang mabuti. Iulat mo agad sa akin kapag may nangyari. Opo. Wala na, ayos na. Nakaalis na sila. Magpatuloy na tayo. Hanggang ngayon. Hindi pa rin niya alam ang tunay kong pagkatao. Binalak ko sanang magpatuloy sa pag-invest sa Chin Group niya. Pero sa tingin ko ngayon, mukhang may inililihim pa siyang sikreto. Kailangan ko pang mag-obserba ng ilang araw. Asistante Zhang, mag-imbestiga ka. Tingnan mo kung si Chin Shi na baka makailan ay may pakikipag-ugnayan sa ibang tao. At saka, papuntahin mo ang mga tao sa bahay bukas, para magkabit ng CCTV. Masusunod po, Boss He. Chin Shina. Gusto kong makita kung ano talaga itong kutsan mo, kung anong sikreto ang itinatago nito. Maliban sa pagiging mapagduda ni Higuanyo.
Sa totoo lang, mabuti naman siya sa akin. Araw-araw pag-uwi ko, nakakakain ako ng mga pagkain siya mismo, ang nagluto para sa akin. HMM. Minsan, hating gabi na nang sabihin kong, gusto kong kumain ng cake mula sa kabilang lungsod. Magmamaneho siya agad para lang ibili ako. Lahat ng ito ay gusto mo, di ba? Noong nagkasakit ako, hindi siya natutulog buong magdamag, para lang bantayan ako. Para siyang tapat na tagapangalaga sa kanyang amo. Pero, nagsisimula na siyang magduda sa akin. Ang sikreto ng Kutsun. Mabubunyag din balang araw. Noong nakaraang mga araw, ang He Group ay nakahandang magdagdag ng puhunan sa akin kapag nag-divorce kami. Mas malaking yaman ang makukuha niya. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. Huwag kang mag-alala. Siguradong. Bago pa magdagdag ng puhunan ang He Group, makikipaghiwalay na ako sa kanya. May problema nga talaga ang Kutsun na ito. Senyor, anong nangyayari sa inyo po? Senyor. Senyor. Ano bang ginagawa mo, mahal? Isa lang itong ordinaryong Kutsun. Bakit ba palagi kang praning at mapagduda? Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ano ito? Ito ay exercise function na ipina-customize ko. Bakit? Simula nang bilhin mo ang Kutsun na ito, tuwing gusto kong makipagtalik sa iyo, lagi kang gumagawa ng dahilan. Ngayon, sasabihin mo sa akin, na noong nagpa-customize ka ng Kutsun, sinadya mong lagyan ng exercise function. Ano? May asawa ka nang lalaki pero hindi mo ginagamit, tapos sa Kutsun ka lang aasa para sa sarili mong ligaya. Asawa ko. Bakit ka pa rin nagagalit? Siyempre, gusto ko ring makipagsiping sa iyo. Kaya lang, nakikita ko kasing pagod ka sa trabaho, kaya gusto ko lang na makapagpahinga ka ng husto. Hindi ako pagod. Walang kwenta ang Kutsun na yan. Ako na ang magbibigay ng kasiyahan sa iyo ngayon. He Guanyu, ano bang balak mong gawin? Bitiwan mo ako, tumayo ka na riyan. Di ba gusto mong makipagtalik sa akin? Kung ganoon, bakit ka pumapalag? Inaantok na ako ngayon. Gusto ko nang matulog, pwede ba? Huwag kang ganyan, huwag kang ganyan. Hindi ba't araw-araw ka naman sa Kutsun na ito, natutulog ng mahimbing? Ngayong tirik na ang araw. Bakit ka pa inaantok? O baka naman, araw-araw kang nagpapakalunod. Sa kaligayahan kasama ang Kutsun na ito. Hindi, wala akong ginagawa. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, bitawan mo ako, huwag kang ganyan, He Guanyu. Huwag. He Guanyu, bukas na ang handaan ng pamilya. Kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, huwag mo akong sisihin kung makikipagdiborsyo ako sa iyo, dahil lang sa Kutsun na ito. Makikipagdiborsyo ka sa akin, asawa ko. Oo. Sige. Kung iyan ang gusto mo. Hindi. Ako ang nagbanggit ng diborsyo. Bakit siya pumayag agad? Itigil agad ang lahat ng pamumuhunan sa Chin Group, lahat ng ito, at isa pa. Ipaghanda mo ako ng isang divorce agreement. Gusto kong si Chin Shina ay lumayas ng walang bitbit na kahit 5.
Halika, halika, halika. Nandito na tayo. Tingin-tingin lang kayo. Ano sa tingin nyo? Ito ang asawa ni Nana. Balita ko. Mabuting lalaki raw siya. Maliban sa hitsura niyang pwede na. Wala na siyang ibang silbi. Pa, ma, pasok na po kayo. Nasaan si Chinchina? Nandito na kaming lahat. Nasaan siya? Siya. Natutulog pa po sa itaas. Ang batang ito, alas 12 na. Natutulog pa rin. Opo. Noong nakaraang araw, gumastos siya ng 10 milyon para bumili ng smart mattress. Sabi niya, napakasarap daw tulugan. Pa, ma, matanda na rin po kayo. Ano kaya kung subukan niyo ring humiga sa itaas? Kung komportable po kayo, bibilhan ko rin po kayo. Mabuti naman at marunong kang rumespeto. Ano? 10 milyong kutsan. Ang mahal naman. Oo nga po. Bihira lang ang kutsan na nagkakahalaga ng milyon. Hali kayo, tingnan nating lahat sa itaas. Isang kutsan na may presyong panglangit. Ngayon lang ako nakarinig ng ganoon. Tara, Tara, Tara. Puntahan na natin agad. Sige, sabay-sabay tayo. Halika. Chinchina, ngayong araw, hahayaan ko na masaksihan ng lahat. Ang kutsan mong ito. Kung ano ba talaga ang itinatagong lihim. Nana, ano ba to? Higuan Yu, bakit mo sila dinala rito? Hindi mo ba alam na natutulog ako? Asawa ko. Hindi ba sabi mo noon, napaka-komportable ng kutsan na to? Kaya, naisipan kong ipasubok kina papa at mama. Kung talagang maganda ito, bibilhan ko rin sila ng isa. Hindi mo naman dapat magdala ng tao ng walang paabi. Tama na, huwag ka nang magalit. Tanghali na. Bumangon ka na, Nana. Alas 12 na ng tanghali, nandito na ang mga kamag-anak, tapos nakahiga ka pa rin. Tama ba yan? Oo nga, bumangon ka na. Hindi. Anong hindi? Asawa ko, kahit hindi mo ako pakinggan, kailangan mong igalang sina papa at mama. Bumangon ka na, itigil mo yan. Asawa ko, tinanggal ko lang naman ang kumot. Bakit ka ba sobrang kinakabahan? Ako, hindi ah. O baka naman. Sa ilalim ng kumot na yan, may tinatago kang sikreto. Higuan Yu, sabi ko na nga ba, itigil mo na yan. Bakit kailangan mo pang buksan? Para makita nila na hindi ako maayos tingnan. Asawa ba talaga kita? Tama na, Guan Yu, sa harap pa talaga ng lahat, binubuksan mo ang kumot ni Nana. Hindi mo ba iniisip ang kahihiyan na idinudulot mo sa kanya, Papa? Mama, hindi nyo kasi alam, wala na rin akong magagawa. Ano ang ibig mong sabihin? Kasi, bakit kaya? Simula noong binili ni Nana, ang kutsan na to. Bukod sa trabaho at pagkain, diyan na lang siya palagi nakahiga. Sa tingin ko, may kakaiba sa kutsan na to, na hindi natin alam. Kung hindi, bakit parang nakulam na siya rito? Higuan Yu. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Nagpahinga lang naman ako ng matagal. Kailangan mo ba akong suran ng ganyan? Busy lang sa trabaho si Nana. Ang magpahinga ng matagal, hindi ba normal lang yun? Bakit ba sobrang big deal sa'yo? Ang oras ng pagtulog ni Nana, bakit hindi mo kaya pag-isipang mabuti? Kung kailan nyo balak magkaanak, ang tagal nyo na kayang kasal. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita. Oo nga naman, yung anak ng iba, marunong nang ang mautos. Pero kayo, wala pa ring nasisimulan. Tungkol sa pagkakaroon ng anak. Mukhang malabo muna sa ngayon. Bakit? Simula noong si Nana, ay bumili ng kutsan na iyan. Ayaw na niyang tumabi sa akin sa pagtulog. Kami. 1 buwan at kalahati na kaming hindi nagsisiping. Ano? Higuan Yu, pribadong usapan nating mag-asawa ito. Bakit kailangan mo pang ipagsabi sa kanila? Kasi kinukulit na tayo ni na papa at mama tungkol sa apo. At saka asawa ko, totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Nana, maayos naman kayong mag-asawa. Bakit kailangang maghiwalay ng kwarto? Kasi po, hindi maganda ang tulog ko nitong mga nakaraang araw. Kaya naisipan kong matulog muna sa ibang kwarto. Nako, bakit naman kailangang maghiwalay? Dati naman, magkatabi kayong natutulog. Hindi ba ayos lang naman? Papa, Mama, usapan naming mag-asawa ito. Pwede bang huwag na kayong makialam? Higuan Yu. Pinapanta mo ba rito sina Papa at Mama, para lang pagalitan ako?
Asawa ko, masyado kang nag-iisip, napansin ko lang na simula, noong binili mo ang kutsan na iyan, pinipilit mo nang maghiwalay tayo ng kama. Ganoon ba talaga kaimportante sa iyo ang kutsan na iyan? Ikaw, umalis ka nga. Kanina pa kaming lahat dito sa loob, pero nakahiga ka pa rin dyan sa kama. Napakabastos naman yata niyan. Nandito kayong lahat. Paano ako babangon? Bakit? Wala ka bang suot? Bakit hindi ka makabangon? O baka naman? Mayroon sa kutsan na iyan na, isang malaking sikretong itinatago mo. Dahil ganyan, tutulungan na kita. Ito. He Guan Yu. Anong gagawin mo? Shina, ngayong araw, ipapakita ko sa lahat kung anong sikreto ang itinatago ng kutsan mo, Guan Yu. Hala. Sir. Sir, mali po ang iniisip nyo kay Madam. Kaya lang naman po nakikipaghiwalay ng kwarto si Madam sa inyo. Ay dahil may dahilan po, dahilan. Anong dahilan? Dahilan para makipaglandian. Sa ibabaw ng kutsan na ito araw-araw. He Guan Yu, ikaw, ngayong araw, kapag hindi mo ako binigyan ng malinaw na paliwanag, hindi tayo matatapos dito. Ano ba talaga ang dahilan? Ang ayos nyo namang mag-asawa, bakit dahil lang sa isang kutsan, nagkakagulo kayo ng ganito? Naku, kung hindi talaga pwede, ilipat na lang natin ang kutsan na to, sa bahay natin ngayon, hindi pwede. Asawa ko, bakit ba tuwing nababanggit ang kutsan, nagpapanik ka ng ganyan? Ano ba talagang sikreto? Ang meron sa kutsan na to, masyado ka lang nag-iisip. Isang ordinaryong kutsan lang ito. Anong sikreto naman ang magkakaroon dito? Bakit pagka-uwi mo palang galing trabaho, humihiga ka na agad sa kutsan? Walang normal na tao ang ganito katulog. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring sabihin ang totoo. Kung ganoon, ako na mismo ang aalam sa sikretong ito. Sir. Ang dahilan po kung bakit laging inaantok si Senyorita ay... Senyorita, ang dahilan po kung bakit laging inaantok ay dahil... buntis po si Senyorita. Ano? Buntis siya. Buntis. Ha, tama, buntis ako. Kaya naman, hindi maganda ang tulog ko nitong mga nakaraang araw. Kaya naman pala, madali talagang antukin ang mga buntis. Ang dahilan kung bakit nakahiwalay ako ng kwarto, ay dahil baka hindi mo mapigilan ang sarili mo. At mapahamak ang baby natin. Iyon pala ang dahilan. Kung dahil buntis si Nana. Kaya gusto niyang magkahiwalay kami ng kwarto. Ngayon, malinaw na ang lahat. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa 10 araw ay birthday mo na. Balak ko sanang gawing sorpresa ang balitang ito bilang regalo sa birthday mo. Hindi ko akalain na paghihinalaan mo ako ng ganito. HMP, buntis ka talaga. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Totoo nga pala talaga. Guan Yu, anong klaseng asawa ka ba? Buntis na ang asawa mo, pero wala kang kaalam-alam. Sabihin na nating hindi mo alam, pero ang paghinalaan mo pa si Nana sa kung ano-ano, masyado ka nang sumosobra. He Guan Yu. Binaygo mo ako ng husto ngayong araw. Nana, ako. Posible kayang talagang nagkamali ako ng hinala sa kanya. Mag-divorce na tayo. Ano? Divorce? Nana, kabubuntis mo lang. Kapag nag-divorce kayo ngayon, paano na ang magiging kalagayan ng bata? Tama, tama, tama. Ang tungkol sa divorce na yan, kailangan mo muna itong pag-isipang mabuti. Guan Yu, bakit nakatunganga ka pa riyan? Humingi ka agad ng tawad kay Nana. Asawa ko, patawad, asawa ko. Nagkamali ako ng hinala sa iyo. Tama na, lumabas kayong lahat. Babangon na ako. Sige, sige, huwag na kayong tumingin. Alis na. Alis na tayo. Ibig bang sabihin nito? Wala talagang problema sa kutsan na ito. Senyorita, nakaalis na po si Senyorito at ang iba. Wang Ma. Muntik na po akong mamatay sa takot ngayong araw. Buti na lang nandyan ka. Ang pag-aani ng loob nyo, Senyorita, ay tungkulin ko po.
Kaya lang, ngayong nalaman na ang tungkol sa pagbubuntis nyo, bukod kay Senyorito. Baka pati ang mga magulang nyo, ay hindi na pumayag, sa usapin ng divorce. Basta walang makakaalam. Mananatiling ligtas ang lihim sa loob ng kutsan na ito. Magpahinga na po kayo ng mabuti. Dahil sa gulo ngayong araw. Ang tungkol sa divorce. Ay baka kailangang ipagpaliban muna. Magtiis-tiis ka muna. Isang buwan na ang pagbubuntis. Napakalusog ng bata. Bawal muna ang pagtatalik sa unang 3 buwan. Bukod doon, kailangang bantayan ang emosyon ng buntis. Huwag hayaang ang kanyang nararamdaman ay maging masyadong magulo. Narinig mo ba? Opo. Salamat po, Dok. Nagpa-check up sa ospital ngayong araw. Nakakapagod ang buong araw. Aakyat muna ako para magpahinga. Gaya ng dati. Magkahiwalay tayo ng kwarto. Isang buwan ng buntis. Malusog ang bata. Teka, parang may mali. Isang buwan pa lang siyang buntis. Ibig sabihin ang batang ito ay nabuo lang nitong nakaraang buwan. Pero simula nang ang asawa ko, noong 1 buwan at kalahati na ang nakalipas, ay binili ang kutsan na ito. Humiwalay na siya ng kwarto sa akin. Mula noon, hindi na kami kailanman nagtalik. Hindi ko naman siya ginalaw. Paano siya mabubuntis? Maliban na lang. Maliban na lang. Kung ang batang dinadala niya ay hindi talaga sa akin. Anong ginagawa mo? Ano ba? Anong ginagawa mo rito? Gulat na gulat ako sa iyo, kung wala kang itinatago. Hindi ka dapat matatakot ng ganyan. Bukod sa akin at kay Wangma, wala namang ibang tao rito sa bahay. Ano bang kinatatakutan mo? Siyempre wala namang ibang tao rito. Pero alam mo ba, na ang panggugulat mong yan, ay nakakamatay sa takot. Hindi ba't sabi mo ay inaantok ka na, at aakyat ka na para matulog? Kara-rating ko lang naman dito. Paano naman ako makakatulog agad ng ganoon kabilis? Kaya pala. Nandito ka lang mag-isa. E ano naman ngayon? Buntis ako ngayon. Hindi ibig sabihin na wala na akong pisikal na nararamdaman. Pati ba naman ito ay pakikialaman mo? At saka, dala-dala ko na ang anak mo. Hindi ko alam na nandito ka. Bakit ka ba naghihinala ng kung ano-ano? Sigurado ka bang anak ko ang dinadala mo? Anong ibig mong sabihin sa tanong na yan? Pinagdududahan mo ba ako? Sabi ng doktor kanina. 1 buwan pa lang ang pagbubuntis mo. Oo. May problema ba roon? Pero simula noong 1 buwan at kalahati, pagkatapos nating bilhin ang kutsa na ito, magkahiwalay na tayo ng kwarto. Hindi man lang kita ginalaw. Sabihin mo sa akin, saan galing ang batang ito? Magsalita ka. Kaninong anak ito? Ang batang ito, kanino pa ba ito magiging anak kundi sa iyo? Sa pagtatanong mo sa akin ng ganyan, pinagbibintangan mo ba ako na may ginagawa akong kalokohan sa ibang lalaki? Sa akin. 1 buwan at kalahati na kitang hindi hinahawakan. Ngayon sasabihin mo sa akin na ang batang ito ay sa akin. Ako. Sir, Madam. Anong nangyayari rito? Sabihin mo sa akin.
Sino ba talaga ang lalaking yun? Magsalita ka. Sa iyo ang batang ito. Sa iyo. Sa loob ng 1 buwan at kalahati, hindi tayo nagsiping. Paano ka nabuntis ng ganoon na lang? Ng anak ko. Ako. Sir, huwag niyo po sanang takutin si Madam. Ang batang iyan ay sa inyo po talaga. Sa akin. Hanggang kailan niyo ba ako balak lokohin? Bakit siguradong sigurado ka? Paano? Nasa ilalim ka ba ng kama? At nakita mo kaming magkasama sa kwarto. Dahil, lasing na lasing ka noon. At bigla kang pumasok sa kwarto ko. Oo nga po. Naaalala ko rin po yun. Parang noong nakaraang buwan po yun. Mga bandang petsa 20, lasing na lasing po kayo galing sa pakikipag-usap sa kliyente. At dumiretso kayo sa kwarto ni Madam. Noong petsa 20 ng nakaraang buwan. Sir, bakit po ba kayo uminom ng ganyan karami? Amoy alak na alak kayo. Nakakahilo ang baho. Ano ba? Anong ginagawa mo? Asawa ko. Higwanyu, bitawan mo ako. Medyo naparami nga ang inom ko noong araw na yun. Parang nangyari nga talaga ang bagay na yun. Kung noong oras na yun nga, edi tugma nga ang lahat. Asawa ko. Patawad ha. Mali lang ang hinala ko sa iyo. Sige na. Pagod na ako. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Ay, teka. Nakalimutan kong paalalahanan si Nana na uminom ng vitamins. Ang lalaking ito. Naniwala nga talaga siya. Lalaki. Sinasabi ko na nga ba, niloloko mo ako. Talagang pinapaikot mo lang ako. Magsalita ka. Ang batang ito, kanino ba talaga ito? Bakit? Bakit bumalik ka na naman? Kung hindi ako bumalik, paano ko malalaman na may ibang lalaki ka palang tinutukoy? Kailan ko ba sinabing, ikaw ang lalaking yun? Higwanyu. Lalaki ka namang tao, bakit ba ang praning mo? Kung hindi ako ang tinutukoy mo, sino pa ba? Kausap ko lang si Wang Ma kanina. Ikinukwento niya ang tungkol sa anak niya. Ah, opo. Ang anak ko po kasi, naloko ng babae kamakailan. Na-budget ko lang po yun kay Madam sa gitna ng kwentuhan. Hindi ko po akalaing mamasamain ninyo. Kasalanan ko po. Wang Ma. May anak ka pala. Opo, halos kasing edad nyo rin po siya. Medyo malaki na rin po. Noong kinuha ka namin sa trabaho, ang alam ko lang ay hiwalay ka sa asawa. Ngayon ko lang narinig, na may anak ka pala. Paano naman naloko ng babae ang anak mo? Ano po? Nagkaroon po ng girlfriend ang anak ko. Pero nagtaksil po ang babae at niloko pa siya. Ang anak mo, tama na. Anak yun ni Wang Ma. Anong pakialam mo sa kanya? Ang laki-laki mong tao, napaka-chismoso mo. Bakit mo ba tinatanong ang lahat ng yan? Amo lang tayo sa kanya. Bakit kailangan mo pang makialam sa pribadong buhay ng ibang tao? Sabi ng doktor, buntis ka. Kaya iwasan mo ang masyadong ma-stress o maging emosyonal. Nainom mo na ang mga bitamina mo. Magpahinga ka na ng maaga. Wang Ma, napakadaldal mo. Masyado kang maraming sinabi sa kanya ngayon. Paano kung magduda siya dahil sa mga sinabi mo? Yari tayo kapag nangyari yun. Pasensya na po, Senyorita. Alam ko na po, sa susunod po. Mag-iingat na po ako sa bawat salitang bibitawan ko. Taon-taon sa ganitong panahon, naglalabas ng pondo ang He Group para sa Chin Group. Bakit ang pondo para sa taong ito? Hanggang ngayon ay hindi pa rin pumapasok sa account. Totoo po yan. Nahuli na ito ng kalahating buwan kumpara sa dati. Tatawag po ako ngayon para i-follow up at madaliin sila. Sa loob ng kalahating buwan, dapat makuha na natin ang pondong ito. Kung hindi, mahihirapang tumakbo ang operasyon ng kumpanya. Huwag po kayong mag-alala, Boss Chin. Kokontaken ko na po si Boss He ngayon din. Sige. Ang bagay na ito, ipinapaubaya ko na sa iyo. Ay, sir, nakauwi na po pala kayo. Tungkol po sa pagkain.
Kumain na po ang senyorita. Sabi niya po ay pagod na pagod siya ngayong araw. Kaya umakyat na po siya para matulog. Natulog na naman siya. Alas 8 pa lang ah. Parang paaga ng paaga ang tulog niya nitong mga nakaraang araw. Maupo muna po kayo, sir. Iinitin ko lang po ang ulam para sa inyo. Boss He, sabi niyo po dati ay ipagpaliban muna ang paglalabas ng pondo. Pero tumawag po ang assistant ng Chin Group kanina. Tinatanong po kami, kung kailan daw po ba talaga ilalabas ang pondo. Itutuloy pa rin po ba natin ang orihinal na plano? May kaunting hindi pagkakaunawaan lang noon. Pero ngayon, ang relo ko. Sinong naglabas nito? Tuwing tapos ko itong gamitin, inilalagay ko ito lagi ng maayos sa loob ng kahon. Bakit ngayon ay nakakalat lang ito dito sa mesa? Wang Ma. Ginalaw mo ba ang relo ko? Hindi po, sir. Bakit po, may nangyari po ba sa relo nyo? Naka-unlock din ang clasp nito. Ibig sabihin, may ibang gumamit nito. Masyadong maliit ang braso ni Sheena. Kailanman ay hindi niya isusuot ang relo ko. Ang relo ko. Sino ba talaga ang nangahas na gumalaw nito? Sir, iyan po bang relong yan ang tinutukoy nyo? Kanina po kasi habang nag-aayos ako ng mga drawer, inilabas ko po iyan para panasan ng kaunti. Nakalimutan ko lang pong ibalik agad sa loob ng kahon. Iinitin ko na po ulit ang pagkain nyo. Sandali lang po. Hello, Senyorita. Kumakain na po si Sir ngayon. Pwede nyo na pong gawin ang dapat nyong gawin. Sinasabi niya lagi na inaantok siya, pero araw-araw, kung ano-ano ang ginagawa niya sa kutsan na to. Mukhang may problema talaga sa kutsan na to. Sabi ni Wang Ma, alas 8 pa lang daw ay inaantok ka na. Ngayon ay alas 2 na ng madaling araw. Bakit hindi ka pa natutulog? He Guan Yu. Ano bang problema mo? Nababaliw ka na ba? Bakit sa kalaliman ng gabi, ay papasok ka rito para usisain ako? Wala ka na bang ibang ginagawa sa maghapon? Kundi ang bantayan kung tulog na ako. Bakit ba parang wala kang magawa sa buhay? Hindi nagtutugma ang mga sinasabi mo sa ginagawa mo. Tuwing sasabihin mong inaantok ka na at matutulog, lagi kitang nahuhuli. May kung ano kang ginagawa sa kutsan na to. Ano bang meron sa kutsan na to? Ngayon. Pati ba naman kutsan ay pagseselosan mo? Kung ganoon, sabihin mo sa akin, bakit buong araw ay nakadikit ka sa kutsan na to? Hindi ba sinabi sa iyo ng doktor na magiging antukin ako dahil buntis ako? Bakit hanggang ngayon ay pinapalaki mo pa rin ang mga ganitong kaliit na bagay, pero hindi ka naman talaga tulog? Iyon ay dahil, mahirap talaga ang pakiramdam kapag buntis. Minsan gusto kong matulog, pero hindi talaga ako makatulog. Hayaan mo na. Hindi ka naman babae, kahit ipaliwanag ko pa sa iyo, hindi mo rin naman maiintindihan ang nararamdaman ko. Talaga kaya? Totoo kaya ang mga sinasabi niya? Kung natutulog ka lang ng maayos, bakit may mga mantsa ng tubig dito? Sige, sabihin mo sa akin, ano itong mga mantsa ng tubig na to? Magsalita ka. Bakit hindi ka makaimik? Itong mga mantsa. Bakit? Hindi mo na ba kayang magpaliwanag? Ako. Mrs., ang inyong S. Senyor, bakit narito rin po kayo? Bakit gising ka pa sa ganitong oras? Buntis po si Mrs., hindi po siya makatulog ng maayos. Gusto ko sana siyang eye massage gamit ang essential oil. He Guan Yu, hindi ba't gusto mong malaman kung saan galing ang mansang ito? Tingnan mong mabuti.
Ganito iyon nangyari. Senyor, kanina po, balak ko sanang bigyan si Mrs. ng spa gamit ang essential oil. Baka po hindi ako naging maingat, at napatulo ang essential oil sa kutsan. Huwag niyo po sanang paghinalaan si Mrs. Pero kanina, kapapasok mo palang dala ang essential oil. Pero ang mantsa kanina ay naroon na bago mo padalhin ang essential oil. Papasok dito. At isa pa, hindi ito mukhang ordinaryong mantsa lang ng tubig. Kung hindi ito ordinaryong mantsa, ano pala ito? Higuanyu, huwag kang ang gumagawa ng gulo. Kung ordinaryong mantsa lang pala iyan, bakit parang kabadong-kabado ka? Ako. Kailan pa ako kinabahan? Isang mantsa lang ng tubig yan. Pwede ba? Huwag kang masyadong praning. Kung essential oil man yan, mantsa ng tubig, o kung ano paman, malalaman ko kapag inamoy ko. Hoy, Higuanyu. Higuanyu. Nababaliw ka na ba? Aamuyin ko lang naman. Bakit ka nagpapanik? Ito. Nandito pa si Wang Ma. Tapos aamuyin mo yan. Ano ba talagang pinaputok ng batsi mo? Nagpapanik ka na. Sir, pasensya na po, hindi lang po ako nakabalanse. Pupunasan ko po kayo. Tamang-tama naman ang pagkakadapa mo. Sir, ako po. Higuanyu, ano bang ibig mong sabihin? Gusto mo bang sabihin na sinadya ni Wang Ma ang madapa? Matanda na siya, nagkamali lang at hindi nakatayo ng maayos. Hindi ba normal lang yun? Hindi pwedeng nagkataon lang yan. Halatang halata siya. Pinipigilan niya akong suriin ang mantsa. Bilang katulong, kahit pagtayo, hindi magawa ng maayos. Paano pa siya makakapagtrabaho rito sa bahay? Mabuti pang umuwi na lang siya at magretiro. Ikaw, sir. Kasalanan ko po talaga ito. Pagkakamali ko po ito. Huwag niyo po sana akong sibakin. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Tama na. Higuanyu, nagkamali lang si Wang Ma. Nadumihan lang ang damit mo. Anong karapatan mong sibakin siya dahil lang sa maliit na bagay na ito? Ang sibakin siya. Ako. Hindi. Papayag. Isang hamak na katulong lang siya. Bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? Higuanyu. Anong ibig mong sabihin katulong lang? Bakit ganyan na ang ugali mo ngayon? May damdamin din ang mga tao. Kahit nakatulong lang si Wang Ma. Hindi mo dapat, siya ay hamakin ng dahil lang doon. Dati naman, hindi ko napapansin, na ganito pala kalapit ang loob nyo ni Wang Ma. Simula nang bilhin mo ang kutsan na ito, mas naging malapit kayo sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Bakit idinamay mo na naman ang kutsan ko? Ako ang laging kumakayod para sa pamilyang ito. Lahat ng pangangailangan mo sa buhay, lahat yan ay galing sa akin. Bumili lang ako ng isang kutsan. Bakit ba palagi kang nakatutok at hindi ito tinatantanan? Bakit? Bakit tuwing binabanggit ko ang kutsan, nagagalit ka agad? Dahil pinipilit mo ako. Tuwing kapag matutulog na ako, sumisilip ka para manmanan ako. Sa tuwing hindi pa ako nakakatulog, masyado kang mapagduda. Pati na, basta't nakahiga ako sa kutsan na ito. Kung ano-ano na ang iniisip mo, lalaki ka pa naman. Pwede bang huwag kang masyadong mabusisi sa maliliit na bagay? Kapag nagpatuloy pa ito, hindi ko na kayang makisama sa iyo. Mukhang napakabuti ng relasyon ni Mrs. at ni Wang Ma. Sa tuwing kami ng asawa ko, ay nagtatalo dahil sa kutsan. Laging dumarating agad si Wang Ma. May mali rito. Imbestigahan niyo si Wang Ma para sa akin. Tingnan niyo siya, kung magkakilala na ba sila ni Chin Shina noon pa. Kung magkakilala sila, doon magtutugma ang lahat. Sir. Sir. Ano, sir? Sabi po ni Madam, basta't wala siya sa silid na ito, walang sino mang pwedeng pumasok. Bahay ko ito. Gusto kong pumasok. Anong karapatan mong harangan ako, sir? Sabi po ni Madam.
Hindi po kayo pwedeng pumasok. Dati, hindi niya naman ako hinaharangan. Mula nang mabili ang kutsan na ito, nagbago na siya. Anong sikreto ang mayroon sa kutsan na ito? Iyan po, talaga pong hindi ko alam. Siguradong may itinatago si Wang Ma. At isa pa, tiyak na alam niya, ang sikreto ng kutsan na ito. Sir. Boss He, may balita na tungkol kay Wang Ma. Sabi rito, 10 taon nang hiwalay sa asawa si Wang Ma, at mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak. Halos kasing edad niyo lang ang anak niya, 28 taong gulang din. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa bahay niyo. Bago iyon. Hindi sila magkakilala ni Madam. Hindi ba sila magkakilala? Opo. Ang sahod ni Wang Ma, ako ang laging nagbabayad. Ako ang tunay niyang amo. Bakit siya? Pilit na nagtatago para kay Sheena. Kung sasabihin mo sa akin, ang sikreto ng kutsan na ito, hahayaan kitang manatili. Kung hindi, kailangan mo nang umalis sa trabaho ngayong araw, sir. Iyon po. Dahil ganoon na nga. Sasabihin ko na sa inyo. Sa totoo lang, ang kutsan na ito. Sir. Sa totoo lang, ang kutsan na ito, Wang Ma. Anong mayroon sa kutsan? Wala po akong sinasabi. Mabuti naman kung ganoon. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Opo. Anong sikreto ang mayroon sa kutsan na ito? Ilang beses ko na bang sasabihin sa iyo, isa itong customized na sleep mattress. Pwede bang huwag kang masyadong praning? Paulit-ulit na ako sa pagsasabi nito. Sawang-sawa na ako. Pagod na ako sa iyo. Sige na. Magpapahinga na ako. Bumalik ka na rin sa kwarto mo. Bakit ikaw ang nagluluto? Nasaan si Wang Ma? Hindi ba't ayaw mo sa kanya? Kaya tinanggal ko na siya. Tinanggal. Dati-rati todo tanggol ka kay Wang Ma. Tapos bigla ngayong araw, matapos ibunyag ni Wang Ma ang totoo tungkol sa kutsan, sinibak mo na siya agad ngayong gabi. Nagkataon lang ba talaga ang lahat ng ito? Tapos na akong kumain. Hugasan mo ang mga pinagkainan. Alamin mo kung nasaan si Wang Ma ngayon. Kailangan kong malaman, ang kutsan na ito. Ano ba talagang sikretong itinatago nito? Sheena, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko?
Bakit, hindi mo ba nakikita? Ito. Ito ba yung sinasabi mo sa akin, na natutulog ka lang araw-araw, natutulog? Ha ha ha. Sinong nagsabing natutulog ako? Ninanamnam ko lang. Ang pakiramdam ng humiga sa kutsan na ito. Kutsan, kutsan. Puro ka nalang kutsan araw-araw. Kung gustong-gusto mo ang kutsan na yan, bakit hindi ka nalang sa kutsan na yan, makipagkasal? Kasal. Oo naman. Kahit magpakasal pa ako sa kutsan na ito. Hinding-hindi pa rin kita pipiliin. Bakit? Anong sikreto ang meron sa kutsan na ito? Sabihin mo sa akin. Hinding-hindi mo malalaman habang buhay. Ang kailangan mo lang malaman. Ang kutsan na ito, ang ligayang naibibigay nito sa akin, ay hinding-hindi mo maibibigay kailanman. He Guan Yu. Isa kang hanggal. Sige. Ginasto mo ito, pinilit mo ako. Ngayong araw, sisirain ko na ang kutsan na ito para sa iyo. Sabi ko na nga ba, may mali sa kutsan na ito. May problema rito. Saklolo, Nana, tulungan mo ako. Chinchina. Dahil ayaw mong sabihin sa akin, kung anong sikreto ang nasa kutsan na ito, ngayon din, ang kutsan na ito, ay wawasakin ko, magsama-sama tayong mamatay. He Guan Yu, nababaliw ka na. Nagagalit ka sa isang kutsan. Ikaw. Napakahandal mo talaga. Nagawa mo pang, sinaktan mo ako dahil lang sa isang kutsan. Ano naman kung saktan kita? Dahil sinira mo ito. Wala ka na ring karapatang mabuhay. Chinchina. Anong binabalak mo? Kung ganoon pala, mamatay ka na. Panaginip lang pala. Ang pakiramdam na yon kanina. May mali. Sino yan? Sino? Hinto. Sino ka? May pumasok ba rito kanina? Anong tao, sir? Kagigising ko lang po. Gusto ko lang uminom ng tubig. May nahawakan akong kamay ng tao. Naku naman. Anong kamay ng tao? Mukhang nananaginip ka pa yata ng gising, sir. Hindi. Totoo, may tao talaga. Pagkapagsalita ko, bigla na lang siyang kumari papalabas. Oh. Nakita mo ba? Kung ano ang itsura niya? Hindi. Masyadong madilim sa loob ng kwarto. Hindi ko malinaw na nakita ang itsura niya. Sa tingin ko, nagkamali ka lang dahil kagigising mo lang. Imposible. Sinundan ko talaga siya palabas. Sigurado ako, may tao talaga sa kwarto ko, at siguradong, pumasok siya rito sa kwarto mo. Halika rito, hayaan mong makita ko kung nasaan siya. Ano bang hinahanap mo? Sinasabi ko sa'yo, nalilito ka lang dahil sa antok, natutulog ako rito sa kwarto. Kung may pumasok man, paano namang hindi ko malalaman? Hay nako, tama na yan, gabi na. Bumalik ka na sa kwarto at matulog, hindi pwede. Hanggat hindi ko nahanap kung nasaan siya, delikado para sa'yo na magpatuloy sa pagtulog, nako. Mahal. Siguradong nananaginip ka lang ng gising, bakit hindi ka man lang nagsuot ng tsinelas? Taglamig pa naman ngayon, napakalamig. Bumalik ka muna doon, magsuot ka muna ng tsinelas bago tayo mag-usap. Sandali, tingnan mo.
Anong titingnan? Wala naman doon. Hindi. May nakita ako sa ilalim ng kutsan kanina. May kamay ng tao. Totoo, maniwala ka sa akin. Saan naman may kamay ng tao rito? Masyado ka lang sigurong bangag sa antok. May tao talaga sa loob ng kwarto. At ang taong yun ay nakatago sa ilalim ng kutsan. Nako, tingnan mo ang ginagawa mo. Hinihila mo na naman ang kutsan ko. Hindi mo ba pwedeng itigil ang pag-iisip na may mali sa kutsan ko? Hindi ito tungkol sa kutsan. Yung tao, nakatago talaga sa ilalim ng kutsan. Mahal, binabangungot ka ba? Bakit pawis na pawis ka? Dahil sinira mo ito. Hindi ka na rin dapat mabuhay. Chin-Shina, anong balak mong gawin? Dahil dito. Mamatay ka na. Hayaan na. Inaantok na rin ako. Bumalik ka na rin sa kwarto at matulog, mahal. He Guan Yu, ano? Ano bang balak mong gawin, ngayong araw? Kailangan kong hatiin ang kutsan na ito para makita ang loob. Ngayong araw, kailangan ng kutsan na ito, ay mahati at masuri. Hoy! Ano bang ginagawa mo? Kahit ano pang mangyari, ngayon lang natin malalaman kung hahatiin ang kutsan na ito, para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi ako papayag. Bakit? Ikaw. Kapag sinira mo ang kutsan na ito, saan na ako matutulog ngayong gabi? Pwede ka namang tumabi sa akin sa pagtulog. Kung hindi, dahil may tao sa kwarto mo, makakatulog ka pa ba niyan? Mababaw. Mababaw lang ang tulog ko ngayon, kapag tumabi ako sa iyo. Konting galaw mo lang, Majay, gising na ako. Buntis ako, tandaan mo yan. Pwede bang intindihin mo naman ako? Dahil nga buntis ka. Kaya gusto kong sa tabi ko ka matulog, dahil kung hindi pa umaalis ang tao sa kwartong ito, at kung malagay ka sa panganib, habang magkahiwalay tayo ng kwarto, paano ako makakapunta agad dito, para protektahan ka, He Guan Yu? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, walang tao sa kwartong ito, wala, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang normal na tao, kapag may pumasok sa bahay, kahit anong mangyari, dahil sa takot, hahalugugin ang bawat sulok ng bahay. Pero si Chin-Shina, ay patuloy akong pinipigilan, natutulog ako kanina. Mababaw lang ang tulog ko ngayon, kung may pumasok man, siguradong Majay gising ako agad. Sige na, tama na, umalis ka na. Mukhang nagmamadali siyang paalisin ako. Iisa lang ang katotohanan dito, maliban na lang kung alam niyang may tao sa kwarto, at ang taong iyon ay nasa loob ng kutsan. May tao sa ilalim ng kutsan. Nagbibiro ka ba? Tama na, huwag ka nang manakat ng ganyan, umalis ka na nga. Tama ba ako o hindi, malalaman natin kapag sinuri natin, susuriin. Nakita mo na naman, di ba, ang kwarto ko, ay walang kahit ano sa loob. Ano pa bang gusto mong suriin? Pwede bang huwag kang maging ganyan? At huwag kang gumawa ng eksena ng walang dahilan. Ang kaligtasan mo lang ang iniisip ko. Bakit mo naiisip na, gumagawa lang ako ng gulo? O baka naman, may itinatago ka. Nakakatawa naman ang mga sinasabi mo. Ano naman ang itatago ko? Ikaw, ano sa tingin mo? Ikaw, pwede bang huwag kang masyadong praning? Sa ilalim ng kutsan na ito, wala talagang problema. Kung ganoon, hayaan mong suriin ko, kung may problema nga ba talaga o wala. Tingnan mo, wala namang kahit ano rito. Ngayon, kontento ka na ba? Hindi pa. Sabi mo walang tao sa ilalim ng kutsan, di ba? Ipaliwanag mo sa akin, saan galing ang sariwang dugong ito? At itong naputol na daliri, saan naman ito nanggaling? He Guan Yu. Pwede ba, tumigil ka na sa pagwawala, ang kutsan na ito ay, tuluyan mo ng sinira, ano pa bang gusto mong mangyari? Sabihin mo muna sa akin, saan galing ang dugo at naputol na daliring ito? Matagal mo na bang alam, na may taong nagtatago rito? Ano?
Iniisip mo talaga na magtatago ako ng tao sa loob niyan. Bakit, hindi ba? Syempre hindi. Kung ganoon, kaninong dugo ito? Tingnan mong mabuti para maliwanagan ka. Ito yung bago kong bili na red liquid face mask. Gabi-gabi ko itong ginagamit habang nakahiga sa kama. Mukhang ito nga iyon. Pero, paano naman itong naputol na daliri? Sinadya kong bilhin iyan. Para sa isusuot ng mannequin ko. Hindi ko pa nga naiaayos. Sinira mo na agad. Nariyan na ang lahat ng ebidensya. Ano pa bang ipinagpuputok ng batchi mo? Napansin ko na noon pa na ang relo ko ay may ginalaw. Kung may pumasok ng ibang tao sa bahay, doon lang magkakaroon ng linaw ang lahat, may tao man o wala. Tatabihan mo akong matulog ngayong gabi. Ay lalak ko muna ang pinto sa labas. Nilock niya ang pinto. Pasensya ka na muna ngayong gabi. Kailangan mong manatili rito sa loob. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Sino ka? Bakit ka nandito sa loob ng bahay ko? Ako po, bitawan niyo po muna ako. Ang sakit po, parang awa niyo na. Ikaw yung nasa kwarto ko kagabi. Ikaw iyon, di ba? Magnanakaw ka. Tatawag ako ng pulis. Hindi po ako magnanakaw. Ako po ay. Ang mga palusot mo, ipaliwanag mo na lang sa presinto. Anong ginagawa mo? Siya ang assistant ko, si Lee Yichen. Bakit ka nang bubugbog ng tao? Assistant mo. Nilock ko ang pinto kagabi. Paano siya nakapasok dito? Pinapasok ko siya. Pinapasok mo. Aba, magaling. Kagabi lang, sinira ko ang kutson. Tapos ngayon, susulpot siya rito, na may sugat sa kamay sa loob ng bahay natin. Mayroon bang ganitong klaseng pagkakataon? Ginagawa mo ba akong tanga? Masyado ka lang praning sa mga iniisip mo. Kung hindi mo lang sana, sinira ang kutsan ko kagabi. Hindi ko naman papapuntahin dito si Yichen. Tingnan mo nga kung maayos pa ito. Kung hindi niya ako tinulungang ayusin to, hindi sana siya nasugatan. Kaya, sinisisi mo ba ako? Syempre. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya masasaktan. Madam Chin. Masakit po ang kamay ko. Tabi. Dadalhin ko siya sa ospital ngayon din. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang papasok sa kwarto ko. Narinig mo ba? May kakaiba talaga sa assistant na to. Buti na lang may CCTV. Kailangang makita ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit gabi-gabi? Nakaharap sa pader ang CCTV. Halo, Sir He. May balita na po tungkol kay Wang Ma na pinapahanap nyo. Nahanap na namin siya. Nasaan siya? Patay na po siya. Sabi nila, nabangga raw siya ng sasakyan. Ano? Patay na. Bakit ang tiyempo naman yata? Ano kaya talaga, ang itinatago niyang lihim? Nandito ka pala, bakit hindi mo binuksan ang ilaw? Nagulat ako sa iyo. Alam mo bang patay na si Wang Ma? Ano? Kakareresign lang ni Wang Ma. Paanong namatay siya agad? Paano siya namatay? Naaksidente sa sasakyan. Paano nangyari yun?
Sabihin mo nga. Bakit ang tiyempo naman ng pagkamatay ni Wang Ma? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ba akong pumatay sa kanya, kaya? Ikaw ba ang pumatay kay Wang Ma? Kung hindi mo pa sinabi sa akin, wala akong kaalam-alam na patay na siya. Asawa mo ako. Paano mo nagagawang paghinalaan ako ng ganyan? Posible kayang wala talaga siyang kinalaman dito. Pinakialaman mo ba ang CCTV dito sa bahay? Anong CCTV? He Guan Yu. Naglagay ka talaga ng palihim na CCTV sa loob ng bahay. Anong tingin mo sa akin? Wala ka na ba talagang tiwala sa akin? Sa reaksyon niya. Mukhang wala nga siyang alam. Kung ganoon, sino ang nagagalaw ng CCTV na to? Halo. Siguraduhin mong ang CCTV sa bahay ay laging nakaharap sa pader sa takdang oras. Hinding-hindi dapat malaman ng asawa ko ang lihim namin ng kutsan na to. Sige na. Pagod na ako. Aakyat na muna ako para magpahinga. Kahit na walang kinalaman si Chinchina sa CCTV, siguradong may itinatago pa rin siyang lihim sa akin. Ano kaya? Ang bagay na yun. Muwebol sa kalye Jiking. Siguro. Dapat muna akong pumunta sa tindahan. Tingnan natin kung anong nangyayari rito. Itong furniture center na to, bakit walang katao-tao? Inabandona na ba ang lugar na to? Bakit parang lalong lumalamig? Puno ng mga sapot ng gagamba. Puro sirang muebles. Sigurado bang bukas pa ang lugar na to? Tao po. Moalang-galang na po, dito ba? Anong oras ang pasok nyo? Tuwing alas 9 ng umaga, hanggang alas 9 ng gabi. Tumawag ako para makipag-ugnayan bago pumunta rito. Dapat ay may tao rito, ah. Kumaliwa pagkaraan ng 200 metro, nakarating na sa destinasyon. Nandito na rin lang ako. Titingnan ko muna kung anong meron. Isang lata. Sino yan? Sino yan? Sandali, huwag, 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 tao ako. Ako ang may-ari ng tindahang ito. Ay, ikaw pala. Oh, ikaw yung nagpa-reserve na. Sir He. Kilala mo ako. Ay, naku, hindi po, nagkamali lang ako ng akala, masyadong tago ang tindahang ito, ah. Sa loob na tayo mag-usap. Hay, naku. Totoo yan. Medyo matumal ang negosyo. Ang huling benta ko ay, 2 buwan na ang nakalilipas. 2 buwan na. Opo. Ano ba ang huli mong nabenta? Ah. May isang babaeng customer. Nagpagawa ng isang espesyal na kutson. Alam nyo ba? Sa isang benta lang na yun, sapat na para mabuhay ako ng 3 taon. Nagpagawa ng kutson. Mukhang ang babaeng customer na yun, ay walang iba kundi si Chinchina. Hindi ko alam kung anong itsura ng kutsan niya. Pwede ko bang makita? Privacy po yan ng customer. Hindi naman magandang ipakita ko sa inyo, di ba? Gusto ko ring magpagawa ng isang kutsan, yung may massage function.
Pwede ring makinig ng musika, at gumagalaw na kutsan. Napakadali lang ng mga hiling nyo, kaya ko pong gawin lahat yan. Oh, ano pa po ang gusto nyo? Gusto kong magpagawa ng kutsan na katulad ng sa kanya. Ha, magpapagawa kayo ng kutsan na gaya ng sa kanya. Parang hindi naman yata tama yun. Anong hindi tama roon? Mukhang ang kutsan na yun ay talagang may itinatagong lihim. Sir He. Sabi mo, gusto mo ring magpa-order ng ganitong klaseng kutsan. May balak ako, pwede ko bang makita ang template ng kutsan na ipina-customize ng customer na yon? Sige. Dahil seryoso ka namang magpa-order ng kutsan, hahanapin ko yung template na yon para ipakita sa iyo. Ay, pasensya na po. Halo. Ano? Nagtataga at nasira ang kutsan. Pupunta ka ba rito ngayon para ipaayos? Sige. Nandito lang ako sa shop. Dumiretso ka na rito. Mukhang si Chinchina ang tumatawag. Sir He. Yung babaeng customer po, pupunta rito maya-maya para magtanong tungkol sa pagpapaayos ng kutsan. Gusto niyo po bang manatili muna? Hindi pa malinaw ang misteryo ng kutsan na ito. Kung mananatili ako rito, lalong maghahihinala at mag-iingat si Chinchina. Huwag na, may gagawin pa ako. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Ay, sige. Balik na lang kayo kapag may pagkakataon, ha? Ay, Madam Chin, tuloy po. Pasok kayo. Boss Lee. Nasira ang kutsan ko. Tingnan mo nga kung gaano katagal ang pagpapaayos nito. Ito. Medyo malala ang pagkakagutay nito. Kaya nga kailangan kitang mag-ayos, di ba? Ay nako. Yung tungkol sa pagpapaayos. Madali lang yan. Pero ano? Pero ang bayad dito. Ibang usapan na ang presyo nito. Nasaan ang cellphone ko? Naiwan ko ba sa shop? Madam Chin, sinabi ko na sa inyo, sa pagkakataong ito lang, sige. Sabi mo yan. Ito na ang huling beses. Talagang maalam sa kalakaran si Madam Chin. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Asawa ko, bakit ka nandito? Anong ginagawa nyo kanina lang? Namamalikmata ka lang siguro. Kanina pa ako rito sa sofa, nakaupo lang. Pumunta ako rito ngayon, para ipaayos sa may-ari ang kutsan ko. Ano namang gagawin ko sa may-ari ng shop? Kitang-kita ko na yakap-yakap ka niya kanina, tapos itatangi mo pa. Hindi, aling mata ba ang nakakita niyan? Ganyan ka ba talaga sa sarili mong asawa? Gumagawa ng malisyosong chismis. Tao ka pa ba? Ano? Mag-asawa pala kayong dalawa. Hi, Sir He, wala kaming ginagawang masama ni Madam Chin. Huwag niyo naman akong pagbintangan ng walang basihan. Sir He, paano kayo nagkakilala ni Boss Lee? He Guan Yu. Sinusundan mo ba ako? Tama na. Huwag ka nang magpalusot pa. Nandito lang ako para ayusin ang kutsan. Ganyan ba talaga ang kawalan mo ng tiwala sa akin? Ganyan ba dapat umasta ang isang asawa? Isipin mo, buntis pa ako sa anak mo. Sobrang nakakadismaya ka. Hi. Sige na, tama na. Misunderstanding lang ang lahat ng ito. Misunderstanding. Posible kayang sa pagkakataong ito, nagkamali talaga ako ng hinala sa kanya. Ay nako. Sir He. Uminom muna kayo ng tsaa. Palamig muna kayo ng ulo. Teka, hindi tama ito. Ang daliri ni Boss Lee. Bakit putol ang isang bahagi? Hindi kaya. Ang taong nasa loob ng kutsan noong kamakalawa, ay siya. Tutal, ang may-ari naman ng tindahan ang gumawa ng kutsan na ito. Kung ano ang istruktura sa loob nito, siya ang mas nakakaalam kaysa sa kahit sino. Sinabi na niya dati na pwedeng magtago ng tao sa loob ng kutsan na ito. Nakita ko lang din kanina. Nagkakaladkaran sila ni Chinchina.
Noong tinaga ko ang kutsan ng araw na iyon, may nalaglag na putol na daliri. Itong may-ari ng tindahan, nagkataon namang kulang din ng isang daliri. Walang ganoong klaseng aksidente lang sa mundo. Ang tanging posibilidad ay, ang aninong iyon noong araw na iyon ay ang may-ari. Boss Lee. Pasensya na kung itatanong ko ito, anong nangyari sa putol mong daliri? Ito. Tungkol dyan. Ang tanong na iyan, mahirap bang sagutin? Sir He. Wala naman sigurong kinalaman ang kamay ko sa inyo, di ba? Paano ko malalaman kung hindi nyo sasabihin? Kung may kinalaman nga ba o wala, He Guan Yu. Personal na bagay na iyan ni Boss Lee, huwag mo na siyang tanungin. Respetuhin mo naman ang privacy niya. Bakit? Ipinagtatanggol mo na ba siya ngayon? Paano ko naman siya ipinagtatanggol? Ikaw iyong anino noong gabing iyon, di ba? Anong anino ang sinasabi nyo? Sir He, kayo, ano bang pinagsasabi nyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi mo maintindihan. Sige, sige. Tutulungan kitang maalala, noong hating gabi na nagising ako, may nahawakan akong isang kamay. Bago pa man ako makakilos, ang taong iyon, mula sa kwarto ko, ay biglang kumari pa papunta sa kwarto ng asawa ko. Sino? Sino yan? Sino yan? Hinto, hindi po. Sir He. Anong kinalaman ko rito? Nagtitinda lang po ako ng muebles. Naku naman, He Guan Yu. Huwag mo nang pahirapan si Boss Lee. Walang kinalaman. Noong araw na hiniwa ko ang kutsan na yun, hindi lang dugo ang lumabas. Nakakita rin ako ng isang putol na daliri. Ah. Hindi ba sabi mo walang tao sa loob ng kutsan? Sabihin mo sa akin, paano nagkaroon ng dugo roon? Bakit napaka-coincidence naman? Kahihiwa ko lang ng daliri sa kutsan. Tapos biglang putol din ang daliri mo. At ang asawa ko pa, pumunta pa rito sa tindahan mo, at nagkakagulo kayo rito. Sabihin mo nga sa akin. May ganoon ba talagang pagkakataon sa mundo? Hindi ba naipaliwanag ko na, sa iyo ang lahat? Manahimik ka. Noong araw na pumasok ka sa bahay ko, ano ba talagang balak mo? Sir He, nagkakamali po talaga kayo. Hindi pa po ako nakakatapak sa bahay ninyo. Nasa tindahan lang po ako at natutulog. Totoo po, kailangang maniwala kayo sa akin. Oo nga, Guan Yu. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng gulo ng walang basehan. Pumunta lang ako rito, para ipagawa ang kutsan sa may-ari. Bakit ba ang dumi ng isip mo sa ibang tao? May paranoia ka na ba? Natingin mo sa lahat ay masama. Huwag kang makisali. Yung dugo sa kutsan na yun. At yung naputol na daliri, paano mo ipaliliwanag? Hindi, sa bahay nyo nangyari yun. Paano ko naman malalaman yun? Hindi mo alam. Sige. Ako na ang magsasabi para sa iyo. Dahil ikaw ang nag-customize ng kutsan na yun, alam mo ang bawat detalye ng kutsan, kaya pala noong isang araw, palihim kang pumasok sa bahay ko. Naku naman. Anong gagawin ko sa bahay ninyo nang walang dahilan? Saka, hindi ko naman kayo kilala. Bakit naman ako magtatago sa bedside cabinet ninyo? Ikaw ang dapat sumagot niyan. Baka dahil sa asawa ko. Kaya pumasok ka sa kwarto ko, para tingnan kung gising na ako, at saka. Sigurado ka bang hindi mo ako kilala? Ah, oo nga pala, ngayon lang. Tayo unang nagkita. Ako. Ako ang may-ari ng tindahang ito, kayo pala. Oh, kayo pala si Sir He na nagpa-appointment. Kilala mo ako? Hindi po, nagkamali lang ako ng akala. Noong unang beses tayong nagkita. Halatang kilala niyo ako. Ano ba talagang pakay mo? Sige na nga. Sa totoo lang, nakita na nga kita dati. Sa wakas, umamin ka rin. Pero dahil lang yun sa nakita mo, sa mga litrato sa cellphone ni Madam Chin. Pagdating mo pa lang, pinaratangan mo na agad akong pumunta sa bahay niyo. Masyado naman atang mapaniri ang paratang mo sa akin. Oo nga naman. Ginamit ko kasi ang litrato mo, bilang wallpaper ng cellphone ko. Nakita yun ni Boss Lee.
Kaya hindi ba normal lang na makilala ka niya? Hay nako. Pwede ba? Huwag kang ang masyadong praning. Sige. Kahit pa sabihing nakita mo ang litrato ko, sa cellphone ng asawa ko. Paano mo naman ipaliliwanag ang naputol mong daliri? Bakit kung kailan may nakita akong putol na daliri sa loob ng kutsan, ay tsaka ko malalaman na putol din ang daliri mo? Sa tingin mo ba, nagkataon lang ang lahat ng ito? Naniniwala ka ba sa sarili mong palusot? Noong tinanong kita tungkol sa daliri mo, nagsimula ka nang maging pautal-yutal at parang may itinatago. Kung hindi ito kainahinala, ano pa? Paano mo ako mapapaniwala sa ganyan? Personal na bagay ko ito. Ayaw ko lang talagang pag-usapan. Ayaw mong magsalita, ha? Sige, sa presinto ka na lang magpaliwanag. Sandali, huwag naman po, sir. Sige na nga. Ang kamay kong ito. Nakuha ko ito noong nagtatrabaho pa ako sa construction. Naputol ito ng cutting machine. Oh, tingnan niyo po, matagal na itong sugat na to. Peklat na nga, mukhang matagal na nga ang sugat na yan. Kung noong isang araw lang ito naputol, hindi ito gagaling ng ganito kabilis. Ibig bang sabihin, hindi siya ang aninong nakita ko noong gabing iyon? O ayan, malinaw na ang lahat ng paliwanag. Kailangan na nating bumalik. Boss Lee. Huwag mong kalimutang pumunta sa bahay bukas para ayusin ang kutsan. Sige po. Pero, bakit sila nagyayakapan ni Chinchina? Ano ba talagang meron sa kanila? Ano ba talagang sikretong itinatago ng kutsan na yan? Tungkol naman sa kutsan na ito, maituturing na itong ayos na, pero mag-ingat na kayo sa susunod. Huwag nyo na uling sisirain ng ganito, ha? Madam Chin. Iyong bayad po pala. Kailangan na nating bayaran. Sige. Ihahatid na kita sa labas. Sige po, salamat. Teka. Madam Chin, ang bayad. Kailan nyo po balak ibigay? Ganito na lang, bukas. Ito na ang huling beses, sige. O sige, tayo. Magkita na lang tayo bukas. Hello, Yi Chen. Ayos na ang kutsan. Nasa parking lot ka ba? Pupunta na ako riyan para hanapin ka. Sir He, tungkol po sa investment sa Chin Group, kailangan pa po ng approval nyo. Ano ang masasabi nyo rito? Hi. Asawa ko pa rin si Chin Shina. Bilang asawa niya. Obligasyon ko ring tulungan siya kahit minsan. Sige. Darating ako bukas ng maaga. Hi, pasensya na po, walang anuman. Sandali, hindi tama to. Si Wang Ma yun. Buhay pa pala si Wang Ma. Wang Ma. Sir, nagkakamali po kayo ng taong kinakausap. Napasok ka ng kumukulong tubig noong nakaraang taon, sa kaliwang kamay mo mismo, ayaw mo pa ring umamin. Ikaw si Wang Ma. Hindi ba't nabangga ka ng sasakyan? Opo, minsan po habang tumatawid ako sa kalsada, hindi ko sinasadyang mabangga ng kotse. Hindi lang yun, di ba? Ano pa po ba? Hulaan mo kung ano ang nakita ko. Nakita ko ito. Ito, siguradong may nanloloko lang nito. Hetong at buhay na buhay pa ako. Sinusumpa ako nito. Kung ganoon, bakit mo itinatago ang pagkatao mo? Ano ba ang inililihim mo? Wala po akong itinatago. Nawala lang po ako sa sarili kanina. Kung ganoon, sir, may kailangan pa po ba kayo? Kung wala na po, mauna na po ako. Mayroon pa. Bakit parang tar-anta ka yata, noong mga nakaraang beses na nagtatanong ako, tungkol sa kutsan ni Chinchina, pautal-yutal at umiiwas si Wang Ma. Siguro. Ang tunay na problema ay si Wang Ma. Sir, nag-resign na po ako sa inyo. Hindi nyo po pwedeng dahil lang sa nagkita tayo ng hindi inaasahan, ay paghinalaan nyo na ako. Sige, sabihin mo sa akin, anong sikreto ng kutsan na iyon?
Sir. Kanina. Kung hindi niyo po ako hinawakan kanina, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Salamat po, sir. Mabuti naman at ligtas ka, Sir He. Kahit hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, ang tungkol sa sikreto ng Kutsun, pero may iba pa akong pwedeng ipagtapat. May itinatago po. Talagang sikreto si Madam Chin sa inyo. Anong sikreto yun? Ang eksaktong dahilan, ipinangako ko kay Madam Chin, na hindi ko sasabihin kahit kanino. Ngayon, pumunta kayo sa parking lot ng bahay nyo, baka may iba kayong matuklasan. Hindi ko alam kung bakit ako pinapanta, ni Wang Marito sa parking lot. Ang bango naman yata ngayon, bakit hindi mo agad sinabi? Ay, ang bango-bango ko yata ngayon, ay. Chin-Shina. Baby, nakapag-reserve na ako ng date natin sa isang 5-star hotel. Napakalambing mo naman. Ang lamang niya, no. Paano naman ako, Bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Ikaw nga itong. Di ba dapat hinahatid mo si Boss Lee pa uwi? Bakit kasama mo siya? Ako. May mga kailangang asikasuhin sa kumpanya, na dapat ayusin agad ni President Chin. Narito ako para sunduin si President Chin pabalik ng kumpanya. Tama. Assistant ko si Yichen. Hindi ba normal lang na sunduin niya ako? Ikaw at ang assistant na to. Mas malapit pa yata kayo kaysa sa ating mag-asawa. Masyado kayong close, Bilang assistant ko, siya ang nag-aayos ng takbo ng buhay ko. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng eksena sa maliit na bagay. Totoo yun. Sa pagitan namin ni President Chin, malinis ang aming konsensya. Malinis. Ano ba talaga ang ugnayan ninyong dalawa? Anong ugnayan ang sinasabi mo? Assistant ko lang siya. Ano pa bang inaasahan mong relasyon namin? Pwede ba, yung utak mo, huwag mong pair-alin ang pagiging madumi. Ako pa ang madumi ang isip, bakit hindi mo tignan? Ang sarili mong mga ginagawa, sobra na yan, Mr. He. Problemado na nga si President Chin dahil hindi makuha ang investment mula sa He Group. Halos hindi na siya magkanda-ugaga sa trabaho araw-araw, bilang asawa niya. Sa mga oras na ganito, pinagdududahan mo pa siya, dinadagdagan mo lang ang iniisip niya. Ang ginagawa niyo ay talagang kalabisan na. Nag-uusap kaming mag-asawa. Wala kang pakialam. Yichen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Humingi ka ng tawad sa kanya. Mag-sorry ka sa kanya. Magsusorry ako. Sino siya para hingan ko ng tawad? Ikaw naman talaga ang may kasalanan. Assistant ko lang siya. Anong karapatan mong saktan siya? Kapag nireklamo ka niya, mabubulok ka sa kulungan. Alam mo ba yun? Ano? Gusto mo ba talaga, dahil sa ibang lalaki, ay pakulong ang sarili mong asawa? Sa tagal nating pagsasama bilang mag-asawa, sa puso mo pala, mas matimbang pa ang isang estranghero kaysa sa akin. Sige. Kung yan ang gusto mo. Mag-divorce na tayo kung ganoon. Ano? Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Oo. Sigurado ka ba? Sige. Kung hiwalayan, hiwalayan. Pagsisisihan mo ito. Hindi lang pakikipaghiwalay ang gagawin ko sa iyo. Gagawin ko ring. Lalayas kang walang kahit na anong dala. Teka lang. Anong karapatan mong paalisin si President Chin? Nang walang kahit na anong dala. Dahil lang kay Chin-Shina. At sa iyo, nanapa ka. Pinagtataksilan niyo ako. Sinabi ko nang wala akong ginagawa. Kung meron o wala, alam mo yan sa sarili mo. Anong alam mo, wala kang alam. Sige. Maghiwalay na tayo. Akala mo ba takot akong umalis nang walang dala? Wala ka naman talagang kinikitang pera. Sa loob ng maraming taon nating pagsasama, hindi ba't ako lang ang bumubuhay sa iyo? Palamunin ka lang naman. Anong karapatan mong magmalaki sa harap ko? Tama. Isang palamunin na nagmamarunong pa rito. Ikaw. Tumahimik ka. He Guan Yu, manahimik ka. Ang kasunduan sa paghihiwalay ay padadala ko sa iyo bukas. Ngayon din. Lumayas ka sa bahay ko. He Guan Yu. Alam mo ba? Kapag nag-invest na ang He Group sa akin, ang Chin Group ay tiyak na, angat pa lalo. Pagdating ng oras na iyon, magiging isa na ako sa top 10 na female CEO sa buong bansa, habang ikaw, isa ka lang. Aso ng He Group na sunod sa Yerin lang. Sa panahong iyon, titingalain mo na lang ako.
May isang bagay na hindi mo alam. Ano yon? Kung wala ako, wala kang kwenta. Hayaan na. Malalaman mo rin ang totoo pagdating ng panahon. TSK. Nagkukunwari pa. Alis na tayo. Higuan Yu. Pagsisisihan mo ito. Tiyak yan. Tara na. Ang magsisisi ay ikaw lang mismo. Chin Shina. Wang Ma. May-ari ng tindahan. At ang Li Yichen na yun. Mukhang may kinalaman silang lahat sa kutsan na ito. Ano ba talaga ang misteryo sa likod ng kutsan na ito? Kailan pa itong recording na ito? Boss Lee. Nasira ang kutsan ko. Patanjin nga nito. Gaano katagal bago ito maayos? Ito. Medyo marami-rami ang sira nito. Kaya nga kailangan kita para ayusin to, di ba? Ito yung recording sa cellphone na naiwan sa tindahan ng mga mowables. Chin Shina. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw mo akong papasukin sa loob ng kwarto, ang kutsan na ito. May itinatago palang ganito kalaking lihim. Hello. Tungkol sa pamumuhunan sa Chin Group, pumapayag na ako. At saka, ihanda mo ang mga papeles para sa diborsyo. Boss He, magdidiborsyo po kayo. Magsagawa ng isang marangyang masquerade ball bukas. Papuntahin mo si Chin Shina, kasama ang kanyang partner. Gagawan ko siya ng isang sorpresang hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Oy, CEO Chin, kapag nakuha na natin ang investment ni Boss He, siguradong magiging isa ka na sa top 10 na pinakamalakas na female CEO sa bansa. Binabati na kita ng maaga. Pagdating ng oras na yon, lahat ng ipinangako ko sa iyo ay matutupad. Boss He, ngayong nag-organisa kayo ng masquerade ball para sa Chin Group. Ibig bang sabihin nito na todo-todo na ang suportang ibibigay nyo sa Chin Group? Mamaya ng kaunti, malalaman din ng lahat. Abangan nyo na lang. Tara. Oy. Nakita mo ba? Siya yung Boss Hina. Nagpasok ng pondo sa Chin Group, ngayon ko lang siya nakita ng personal. Tara, alukin natin siya ng inumin. Teka. Kailangan ko rin bang sumama? Syempre. Sinabi niya talaga kahapon na magsama ako ng partner sa pagdalo. Napakagandang pagkakataon nito, kaya dapat magpakitang gilas ka. Kumusta po, Boss He? Ilang taon na ang nakalipas, ang Chin Group ay isa lamang maliit na studio na may 10 tao lang. Dahil sa taon-taon ninyong pag-invest, kaya ito lumago ng ganito, pero sa loob ng maraming taon. Ngayon lang kita nakaharap ng ganito, para sa inyo ang tagay na ito. Nagkakamali ka yata. Huli tayong nagkita. Ay kahapon lang. Kahapon. Paano mangyayari yun? Higuan Yu. Bakit ikaw yan? Ikaw si Boss He, hindi ito maaari. At bakit naman hindi? Alam ko na. Niloloko mo lang ako, di ba? Ayaw mo lang talagang makipaghiwalay sa akin, kaya nagpapanggap kang ikaw si Mr. He, di ba? Tama ako, di ba? Sinasabi mong nagpapanggap ako. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin. Siya nga ang tunay na Mr. He. Nagagawa pa talagang sabihin ng babaeng ito na peke lang si Mr. He. Nababaliw na yata siya. Parang pamilyar ang mukha ng babaeng ito. Mukhang siya si Mrs. He. Paanong hindi alam ni Mrs. He, ang totoong pagkatao ni Mr. He, napakalaking misteryo nito. Posible kayang si Higuan Yu nga ang aking misteryosong investor. May isang bagay kayong lahat na pagkakamali. Dati, totoong naging asawa ko si MS. Chin Shina, nagkaroon kami ng pagsasama. Pero ngayon, isa na lang siyang dating asawa para sa akin.
Guan Yu. Mali, asawa ko. Mahal ko, huwag tayong maghiwalay, please. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ako. Wala kaming anumang relasyon, ni Lee Yichen. Huwag ka na sanang magalit sa akin, sige na, asawa ko. Walang relasyon. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang sikretong nakatago sa loob ng kutsan na yan? Bakit tuwing papasok ako sa kwarto, ay takot na takot ka? Ano? Isa lang talaga itong karaniwang kutsan. Pero kung ayaw mo talaga sa kutsan na yan, ipapatapon ko na agad yan ngayon din. Sige na, nagmamakaawa ako sa'yo. Talagang ayaw mo pang umamin, ha? Sige. Bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. I-play ang recording. Anong recording yan? Boss Lee. Nasira ang kutsan ko. Patanjin naman ako. Gaano katagal bago ito maayos? Ito. Masyadong malala ang sira nito. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo para ayusin ito. Ano? Anong ibig sabihin nito? Guan Yu. Paanong napunta sa'yo ang recording na yan? Saan mo nakuha yan? Wala kang pakialam. Ituloy ang pagplay, Boss Lee. Sabi mo noon tutulungan mo akong i-customize ang kutsan na ito. Ngayong sira na ito. Dapat tulungan mo rin akong ayusin, di ba? Sige ba? Pwede nating ayusin. Pero kailangang samahan mo muna ako ng isang gabi. Bakit? Kapag hindi ka pumayag, isusumbong kita sa asawa mo. Araw-araw mong inilalagay ang iyong kabit na ang pangalan ay Lee Yichen. Itinatago sa ilalim ng kutsan. At gabi-gabi kayong nagpapakasasa. Patayin mo, bilisan mo, patayin mo yan. Kaya naman. Bago mo ipagawa ang kutsan na ito, ay nag-out of town ka na, hindi ba? Anong out of town? Akala mo naman kung sino, mas pinili pa ang kung sino kaysa kay President He. Pero nakipag-date lang pala sa isang toy boy. Hindi ko talaga alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Mahal, asawa ko. Hindi ba sinabi sa iyo ni Wang Ma bago siya mamatay, na wala siyang nakikitang ibang tao roon? Hindi mo pwedeng gamitin ang isang recording lang, para pagdudahan ako. Sigurado ka bang patay na si Wang Ma? Sigurado ka ba? Patay na si Wang Ma? Oo naman. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, na nabangga ng kotse si Wang Ma at namatay, at nirebisa ko rin pagkatapos nyun. Talagang patay na siya. Huwag mong sabihin ang nakita ko kahapon ay isang multo. Ano? Nakita mo si Wang Ma? Eksakto. Kahapon lang. Dala-dala pa niya ang mga bag ninyo ni Lee Yichen. Eksaktong nakita ko siya. Sigurado. Siguradong siya yun. Habang hindi kami nakatingin ni Yichen, ninakaw niya ang bag ko. Sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita ko sa kanya sa loob ng maraming taon, paano niya ito nagawa sa akin? Ang sagwa ng pag-arte mo, halatang halata. Mahal, pakinggan mo ako. Kahit buhay pa si Wang Ma, wala pa rin itong pinapatunayan. Hindi ba sinabi na niya sa iyo noon, wala siyang nakitang kahit sino, sa loob ng kwarto? Ay, oo nga pala, tama. Ninakaw ni Wang Ma ang bag ni President Shin. Ibig sabihin lang niyan, totoo ang lahat ng sinabi ni Wang Ma. At saka, paano naman magagawa ni Wang Ma, na tulungan ang taong hindi naman niya gusto, para magsinungaling? Oo, tama. Bakit parang siguradong sigurado ka? Para bang nandoon ka sa bahay ko noon? At nakita mo ang lahat? Oo nga, bakit ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganyan kasigurado? Posible kayang ang lalaking ito, ay talagang nagtatago sa bahay ni President He, at nakikipag-date kay Mrs. He, pero yung sinabi ng katulong nila. Totoo kaya yun, manahimik kayong lahat. Walang katotohanan ang mga yan. Hinding-hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Sige. Ayos lang kahit hindi ka umamin. Hindi ba't naniniwala kayo, na nagsasabi ng totoo si Wang Ma? Pero hindi ba ninyo, may nakalimutan pala akong isang bagay. Ano yon? Pinaimbestigahan ko ang anak ni Wang Ma. Hulaan niyo kung ano ang nalaman ko. Ang anak ni Wang Ma ay walang iba kundi si Lee Yichen. Nalaman mo pa pala ang tungkol dyan. Ang dahilan kung bakit nagtatrabaho si Wang Ma bilang katulong sa bahay natin.
ay para pagtakpan ang anak niyang si Li Yichen. Nagtatago siya sa ilalim mismo ng ating kutson. Kaya ngayong lumabas na ang katotohanan. Naniniwala pa ba kayo sa mga sinasabi ni Wang Ma? May katotohanan pa ba ang mga yun? Oo nga naman. Ang kapal ng mukha ng mag-inang ito. Nagkutsaba pa sila sa loob mismo ng bahay ng amo nila. Hinayaan niya ang sarili niyang anak na magtago ng palihim sa ilalim ng kutsan ng ibang tao. Pero mas makapal ang mukha ni Mrs. Di ba? Isipin mo, para lang sa sariling Katie. Nagtatago siya ng lalaki sa ilalim ng kutsan. Nakakasuka talaga. Napakasama niyang tao. Grabe talaga. Asawa ko. Huwag mo akong tawaging asawa ko. Nakakadiri ka. Sige. Guan Yu. Pero ang ebidensyang ito ay nagpapatunay lang na mag-ina sila ni Wang Ma. Hindi nito mapapatunayan na may nangyari talaga sa aming dalawa. Ayaw mo pa ring umamin, ha? Sige. Kung wala talagang namamagitan sa inyo, ipaliwanag mo sa akin kung bakit sa kutsan natin ay may nakitang magkahalong DNA ninyong dalawa. Buwan nyo, kahit na mayroon man, isang beses lang yon nangyari, isang beses lang talaga. Buwan nyo, pangako. Hinding-hindi na ako makikipag-ugnayan kay Li Yichen, o magkakaroon ng anumang relasyon sa kanya. Nagmamakaawa ako sa iyo, patawarin mo na ako, buwan nyo, please. Aray, ang tiyan ko. Buwan nyo. Alang-alang sa anak natin. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Buwan nyo, ako. Sigurado ka bang sa akin ang batang yan? Oo, sa iyo ito. Anak natin ito. Ang DNA ng batang dinadala mo, at ang DNA ni Li Yichen, ay may 79% pagkakatugma bilang mag-ama. Tingnan mo ang paternity report na ito para maliwanagan ka. Tapos na. Wala na, tapos na ang lahat. Dahil si Chinchina, habang kasal pa kami, ay nakipagrelasyon sa ibang lalaki, at nabuntis pa. Napagdesisyonan ko nang hiwalayan siya. Ngayong araw, bilang presidente ng He Group, ipinapahayag ko, na simula sa araw na ito, babawiin ng He Group ang lahat ng puhunan, mula sa Chin Group. Puputulan na rin namin ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanila, at ang lahat ng tulong na natanggap, ang Chin Group ay narito sa kinalalagyan nito ngayon, dahil lamang sa suporta ng He Group. Ngayong binawi na ni President He ang puhunan. Ang Chin Group ay siguradong mababangkarote na sa lalong madaling panahon. Sino ba namang babaeng walang hiya ang gagawa niyan? Pumili pa ng lalaking hamak lang nakabit. Talagang ipinagpalit niya ang diamant sa bato. Tama ka riyan. Mahal, asawa ko. Nagkamali ako, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako, please. Asawa ko, nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako, patawarin mo ako. Mga tauhan, hali kayo. Mahal, asawa ko. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi iyon ang iniisip mo. Asawa ko, mahal, nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi talaga ganoon ang nangyari. Bitawan mo ako, mahal, asawa ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi talaga ganoon iyon. Bitawan mo ako, asawa ko. Kasalanan mo ang lahat, kasalanan mo. Kung hindi dahil sa palpak mong ideya, na magtago sa ilalim ng kutson, para makipagsaya sa akin gabi-gabi. Paano niya malalamang hindi ako nag-business trip, ang Chin Group namin? Paano ito mababangkarote? Kasalanan mo ang lahat, ikaw ang may sala, tama na. Hindi ba't ikaw ang may gawa nito sa sarili mo? At saka, noong nakahiga ako sa ilalim ng kutsan na iyon, hindi ka ba nasarapan? May kapal pa ng mukha kang sisihin ako ngayon. Sinaktan mo ako. Papatayin kita. Papatayin kita. Ah. Ah. Baliw na talaga ang babaeng ito. Alis, alis na kayo. Kutsan ko ito. Huwag ninyong itapon ang kutsan ko.
Guan Yu. Kung hindi ko na lang sana binili ang kutsan na ito. Kung hindi ako nakipaglandian kay Li Yichen. Siguradong napakasaya sana nating dalawa. Hindi ba? Ha ha ha. Guan Yu. Ang lamig. Napakalamig. President He, kagabi ang asawa ninyo. Ang dating asawa ninyo, si MS. Shin Shina, matapos niyang mapatay ang kanyang kabit, na si Li Yichen, ay humiga sa itinapon ninyong kutsan na iyon, at doon na siya tuluyang nanigas at namatay sa ginaw. Nakuha niya ang nararapat na karma sa kanya. Ay, oo nga pala, ang bago ninyong pinagawang kutsan, ay dumating na, ipinag-utos ko na sa mga trabahador, na ilagay ito sa loob ng inyong kwarto. Ah. Ang sarap at ang comfortable ng kutsan na ito. Makakatulog na ako ng mahimbing ngayon.